Yun ang una namang pambobomba nung sa Quiapo rin po, yung naganap noong Abril ay case solved na. Case solved. Pero hindi pa raw case closed. Tinutugis pa kasi ang iba pang sospek. Nakatutok si Mar Salazar. Siya si Abel Macaraya, isa sa 4 na tinukoy ng Manila Police District na kasabwat umano sa pambobomba sa Quiapo noong April 28 habang abala ang mga pulis sa ASEAN Summit. Wala naman ako kasalanan doon, inadamay lang ako sa yung ginagawa nila. Kaya ako para linisin ko yung ko. Kasi naghahanap buhay ng mga kami doon, may pwesto pa kami doon sa katabi ng sumabog. Si Abel daw ang nagkwentong ang pambobomba ay resback nila sa magkakapatid nilang target na nanggulpi sa kanyang minor de edad na bayaw. We were able to talk with Abel Macaraya during the investigation of the complaint for child abuse against his brother-in-law. During that interview, he denied being present in that location. Ang kaibigan daw ni Abel na isang Raymond Mendoza ang nagtanim ng bomba. Si Raymond naman ang kumontak sa isang alias Saro para gumawa ng bomba. April 27, isang araw bago ang pagsabog, nakuna ng CCTV si Abel at isang alias Alimoro na umano'y kasabwat din. Pero wala namang kuha ng aktwal na pagtatanim ng bomba. Pero pinagdududahan ng pulisya ang kilos ni alias Alimoro ilang segundo pagkatapos ng pagsabog. Walking unconcerned as if nothing happened with the immediate explosion of the bomb, which is only about 20 meters away from that distance where the bomb exploded. Ganito raw ang ginamit na bomba ng mga suspect na isang homemade pipe bomb. Components of this particular homemade bomb are readily available and can be bought and procured in hardware stores. Directions for creating or manufacturing such type of bomb can easily be downloaded in the internet. Wala raw kinalaman dito ang teroristang grupong ISIS, kaya ligtas pa rin daw magtungo sa Quiapo area. Abel, member daw ba ikaw ng ISIS? Wala akong Member alam ba rin ng ng ISIS na nakapunta ka na ba sa ISIS o nakasama? This type of explosive is not compatible or not in line with the signatures used by different threat groups in the Philippines. Gamit ang salaysay ni Abel at iba pang testigo, ang limitadong kuha ng CCTV at forensic examinations, itinuturing na raw ang kasong ito na solved pero hindi closed. Pinaghahanap pa ang ibang suspect para panagutin sa kasong multiple frustrated murder at illegal possession of explosive device sa ngalan ng 13 na sugatan sa insidenteng ito. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.